naman tayo sa ating balita tungkol kay sa ating idol na si Larry Gadon. Palapakan, grabe ha. Matindi Larry Gadon ha. Ilang araw ka palang nagsasalita, nagalit na kagad ang Diyos sa'yo ha. Mantakin mo, guilty ka sa pagsisinungaling. Mantakin mo nagkaroon ka na ng disbarment case at natalo ka na, na-disbar ka na. Kung halimbawa man nanalo ka doon, mayroon ka panibagong disbarment. Ibig sabihin kung abogado ka pa ngayon ay sigurado na tanggalan ka ng lisensya. Imagine Gadon, kasi sinasabi ni Attorney Tolentino kanina na hindi apektado si Gadon. I don't think so. Pinag-aralan mo yan ng matagal na panahon. Ang tagal na panahon na pinagmamalaki mo na abogado ka, matalino ka, tapos biglang tinanggalan ka ng lisensya. I don't think na nagsisink in na yun sa kanya ngayon kasi nga nasa power sila. But pagka wala na siya sa power, I am sure marirealize niya na napakalaki nang nawala sa kanya dahil nawala yung titulo na yan sa kanya. So ito po si Mr. Haka, sabi ni Rose Danke, ay guilty. Ito po ay hindi haka-haka ha. Totoo po ito, hindi po haka-haka. Meron pong ruling ang Korte Suprema na siya ay nahuling nagsinungaling sa kanyang mga statement patungkol dyan kay Sereno noong impeachment niya na as CJ or Chief Justice. So ayan, pakinggan natin. Pinatulang guilty ng Korte Suprema sa kasong gross misconduct ang disbarred lawyer at presidential advisor on poverty allegations. Mantakin mo yan, BBM. Mr. President, our beloved and respected President. Ito pong iyong tao. Naubo tuloy ako. Sabi siguro ni Gadon, putangin ng buslada ito. Sabi siguro ni putangin ng buslada ito, ako na naman topic ng hayop na ito. May demanda na nga itong talongges na to. So Diyos ko po, so ayan na nga. Siya ay nakasuhan at ay napatunayang guilty sa pagsisinungaling. Si Larry Gadon. Ayun, nga pala, nananawagan pala tayo. To our beloved, respected, and the most industrious president in the whole wide world, Mr. President Duterte, ay mali, Mr. President BBM, tanggalin mo na to. Mantakin mo, advisor mo, kriminal. Hindi naman kriminal, kung naman boss dada. Napatunayan lang na siya ay mapaggawa ng istorya. Kaya pala lahat na sinasabi nito, karamihan hindi mo maintindihan. Kasi mukhang sa planeta lang nila yun na pag-uusapan, Diyos mio. So Diyos ko po, kaya nga sana President BBM ha, ito pong tao na to, wala po itong may tutulong na mabuti sa bayan natin. Negosyante naman to, mayaman na to, pabayaan mo na siya dun. Magnegosyo na lang siya, pumunta siya sa Davao, tapos mag-alok-alok siya ng mga project sa mga mayor dun. Hindi ba? Pabayaan mo na siya. Huwag mo na itong kaya hindi nagkakaproblema tayo rito sa Pilipinas pagdating sa kahirapan. Kasi nagbibigay ng advice sa inyo. Diyos ko, puro haka-haka lang eh. Kaya nga sabi ko nga what goes up must come down. And the higher you are, the harder you fall. So sana, President BBM, ako'y naniniwala talaga sa iyong galing, talino at sa iyong kabaitan. Si Gadon ay ina pong tanggalin sa kanyang posisyon dahil matigas ang mukha nito, hindi magre-resign ito. Pangarap niya yan sa buhay dahil siyempre alam nyo na, napakagaling ng mathematics niyan. Sabi nga niya, yung mga DDS, mahina daw ang political mathematics. Sa sobrang galing niyan mag-mathematics, yung sarili niya, hindi niya napanalo sa eleksyon. So sabi nga ni Andre Nino, what goes around comes around. So kung anong ginagawa mong kahayupan, doble pa yung babalik sa'yo. Ito nakakatawa. Gusto mong paniwalaan ka ng tao, ang dami mong mga interview, yung pala sinungaling ka. Nakakahiya ka naman.
Oh, sige, diretso. President BBM, please take into consideration and review the output of this person and see if may naitutulong pa siya sa ating bayan, because kung wala na siyang naitutulong sa ating bayan, pagpahingayin mo na yan. Marami ng pera yan, mayaman na yan, bilyonaryo na yan, pabayaan mo na siyang magpasasa sa sarili niyang yaman. Wag na natin sweldohan yan. Diyos ko naman, dami naghihirap na taong bayan tapos ang sisweldohan mo ganito. Oh, Diyos ko po, may mga kaso. Ay sa korte, nag-commit si Gadon ng perjury o nagsinungaling sa korte. Pagsisinungaling. Kung sa korte nga na kanyang nire-respeto at pinipidestal, nagsisinungaling siya, paano pa kaya sa'yo, Bongbong Marcos? Paano pa kaya sa ating mga mahihirap? Kung sa korte na pinanumpaan niya na na siya ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang pinake news niya, paano pa kaya ang taong bayan, hindi ba? So kung reputasyon at reputasyon lang, magbawas-bawas naman kayo ng mga walang reputasyon sa gobyerno. Maglagay naman kayo ng medyo hindi masyadong halata. Alam nyo, kung halimbawa mangyari kay Larry Gadon ito nang hindi siya nagkakakahol, naman kaming pakialam kay Larry Gadon eh. Kahit magpasasa siya sa pera ng taong bayan, wala naman na kami magagawa, kayo yung mga nakaupo dyan. Pero yung ang ingay-ingay mo, ang hilig mo magsalita tungkol sa kapwa mo, sinungaling ka pala. Abay, Diyos ko po, ang tigas ng muka. At kumuha ng mga akusasyon batay sa hearsay o mga sabi-sabi lang. Lumabas kasi sa investigasyon ng integrity. Kaya naman pala mahilig to sa haka-haka at sabi-sabi lang, ganun pala ang style nito. So natagpuan po siya ang nagsisinungaling ng Korte Suprema at sinasabi na yung haka-haka ay lagi niyang ginagamit. Kaya nga sabi nga, siya nagsasabi na haka-haka, bumalik sa kanya kagad yung haka-haka. Dahil sa iyong haka-haka, ito, guilty ka sa pagsisinungaling sa korte. O ano pa yung lagi niyang sinasabi? Lagi niyang sinasabi, bobo. O kita mo, sino ang nabobobo ngayon? Hindi ba? Created Bar of the Philippines na nagsinungaling si Gadon sa impeachment case sa isinampa niya laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero dahil na-disbar na si Gadon, pinagbabayad na lamang siya ng SC ng multang 150,000 pesos. Git naman ni Gadon, walang jurisdiksyon ng Korte Suprema sa kanyang impeachment case dahil sa Kamara raw niya isinampa ang kaso. Dagdag pa ni Gadon, base rin sa hearsay. Oo nga no, may sinabi si may sinabi si PBBM na professional liar Okay. Napapalibutan pala siya niya, no? Kaya pala alam niya, it takes one to know one, ika nga. Ang desisyon ng korte. Ayun, so, natagpuan po si Larry Gadon ngayong araw na nagsisinungaling at sinabi nga niya na since proceeding ito kay CJ Sereno, so dapat yung hindi Korte Suprema yung nagbaba ng judgment, dapat ang nagdidinig daw niyan Congress. Well, hindi naman tayo abogado, di natin alam kung tama siya o mali siya, pero I'm sure mas tama yung Korte Suprema, kaya nga Korte Suprema yan. So syempre, dahil nga sinabi ko sa inyo, nahuli po siyang nagsisinungaling The next performance will start momentarily.